Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tinakwil na ni RJ ng tuluyan si Zoe. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Hindi maipaliwanag ni Annalyn kung ano ang nararamdaman niya matapos malaman ni Annalyn na hindi niya tunay na kapatid si Zoe. Alam raw ni Annalyn kung gaano kasakit ang nararamdaman ni Zoe. Alam daw ni Annalyn na nahihirapan si Zoe na matanggap ang katotohanan. Dahil maski si Annalyn raw ay hindi matanggap ang totoo sa pagkatao ni Zoe. Iniyakan ni Zoe si Morgana. Nagtataka si Morgana kung bakit parang takot na takot si Zoe. Dito kay Morgana na nanumbalik na ang alaala ni RJ. At alam na ngayon ni RJ kung ano ang totoong pagkatao ni Zoe. Nagimbal nga si Morgana sa sinabi ni Zoe. Ano na daw ang naging reaksyon ni RJ nang malaman na hindi tunay na anak si Zoe. Sinabi ni Zoe na hindi naman raw nagalit sa kanya si RJ. Dahil ang alam ni RJ ay si Moira lang ang may alam ng pagkatao ni Zoe. Nakaisip ng plano si Morgana. Mas mabuti raw na tanggap ni RJ na hindi niya tunay na anak si Zoe. Dahil hindi sila mahihirapan na napaamuhin sa kanila si RJ. Ang kailangan lang raw gawin ni Zoe ay gawin ang lahat para lang maawa at makuha ang simpatya nila. Kung kinakailangan lang daw ni Zoe na magpahulog sa hagdan at magpasagasa sa sakyan, ay gawin raw ni Zoe para maramdaman ng lahat na desperada si Zoe at lubos na nasaktan si Zoe sa nalaman niya. Naisip ni Zoe na tama, kailangan niyang ipagpatuloy ang pagpapanggap. Tutal naman ay wala ng ibang nakakaalam na walang alam si Zoe sa pagkatao niya. Dahil lahat ng nakakaalam ng sikreto nila, pinagpapatay na ni Doc Carlos. Kaya wala ng ibang nakakaalam ng sikreto nilang dalawa ni Moira, kundi sila na lang tatlo. Samantala, kinausap ni RJ si Giselle tungkol sa totoong pagkatao ni Zoe. Sinabi ni RJ na bumalik na lahat ng alaala niya. Matagal na raw alam ni RJ na hindi niya tunay na anak si Zoe. Pero nang dahil sa ginawa sa kanya ni Morgana noon, ay hindi na nagawa pang sabihin ni RJ kay Zoe ang totoo. Dahil pinigilan agad ni Moira si RJ na ipa-DNA test si Zoe para malaman ang totoo. Maging si Giselle ay gulong-gulo. Hindi akalain ni Giselle na hindi niya tunay na pamangkin si Zoe. Nagsabi si Giselle na kung hindi si RJ ang ama ni Zoe, ay sino kaya ang ama ni Zoe? Sino kaya ang lalaking nakabuntis kay Moira? At pinaako ang responsibilidad niya kay RJ. Nagsabi si RJ na aalamin niya kung sino talaga ang tunay na ama ni Zoe. Samantala, nagpunta si Zoe sa burol ni Justin. Nakita siya ni Lynette, RJ at Annalyn. Pero dire-diretso lang si Zoe. Hindi niya pinansin sila RJ. Kahit na nga kinakausap siya nito. Sinunod lang ni Zoe ang plano nilang dalawa ni Morgana na magpanggap na nasasaktan sa harap nila para magmukhang kaawa-awa si Zoe. Kinabukasan, nakita ni Morgana si RJ sa Apex. Nakasalubong niya si RJ at kinausap niya. Sinabi ni Morgana na alam na niya ang totoo sa pagkatao ng pamangkin niyang si Zoe. Mabuti raw at tanggap ni RJ kung ano ang pagkatao ni Zoe. Sinabi ni RJ na tanggap niya si Zoe dahil alam niya na walang alam si Zoe at hindi alam ni Zoe na hindi siya tunay na anak ni RJ. Dagdag pa ni RJ, si Moira lang naman daw talaga ang may kasalanan kung bakit hindi agad nalaman nilang dalawa ni Zoe ang tungkol sa pagkatao ni Zoe. Nagsabi si RJ kay Morgana na kung meron lang daw na biyahe papuntang impyerno ay pupuntahan niya si Moira para sabihin kay Moira kung gaano siya kaimpokrita.
Kaya nagulat si Morgana at napasabi ng hipokrita. Sinabi ni RJ na kaya lang naman raw niya pinakasalan si Moira dati dahil buong akala ni RJ ay siya ang nakabuntis kay Moira pero hindi naman pala. Samantala, kinausap na ni Giselle si Eric tungkol sa nalaman nila kay Zoe. Nagtaka si Eric. May inamin si Eric kay Giselle. Nagsabi si Eric na according to Justin, matagal nang alam ni Zoe na hindi siya tunay na anak ni RJ. Kaya naman nagimbal si Giselle. Kaya naman daw pala galit na galit si Zoe kay Annalyn dahil ayaw niyang masapawan siya ni Annalyn. Dahil natatakot si Zoe na malaman nila kung ano ang totoo. Galit na galit si Giselle. Humanda raw kay Giselle si Zoe dahil niloko silang lahat ni Zoe. Pinaniwala sila na totoong anak ni RJ si Zoe kahit ang totoo ay hindi naman pala. Kaya kakausapin niya daw si Ubeng para sabihin ang totoo. Dahil kailangang malaman ni Ubeng na niloloko lang silang lahat ni Zoe. At dahil sa plano ni Zoe at Morgana, umakyat sa pinakamataas na rooftop si Zoe para magkunwari na magtatangkang wakasan ang buhay niya. Agad-agad namang may nakakita kay Zoe hanggang sa dumami na ang mga nurse na nakakita kay Zoe. Tinawag nila si Annalyn para sabihin na nagkakagulo sa labas dahil umakyat si Zoe sa taas ng rooftop at mukhang magpapakamatay ito. Agad-agad naman na nagpunta si Annalyn. Tinawag ni Annalyn si Zoe. Pilit pinapababa ni Zoe o ni Annalyn itong si Zoe. Marami na ang nagvideo ng ginagawa ni Zoe. Kaya marami na rin ang nakakanood. Habang naglalakad naman si Carlos, napahinto si Carlos nang marinig ang pangalan ni Zoe. Doktor pa man din daw si Zoe. Tapos ay umakyat lang sa taas ng rooftop. Nababaliw na raw si Zoe. Nagalit si Carlos. Huwag raw tawagin si Zoe na baliw. Nagulat naman ang lalaki na pinapanood ang video ni Zoe. Nagtanong ang lalaki kung sino ba siya. Totoo naman raw na baliw si Zoe dahil umakyat si Zoe sa taas ng rooftop. Magpapakamatay raw ata si Zoe. Nabigla si Carlos at tinignan ang cellphone ng lalaki. Laking gulat ni Carlos nang makita ang anak na si Zoe sa taas ng rooftop ng Apex. Agad-agad naman na umalis si Carlos para puntahan si Zoe sa Apex. Maaabutan kaya ni Carlos si Zoe? Paano kaya maililigtas ni Carlos ang anak na si Zoe? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!